Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan, let's go! Ito ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos tawaging polluted source ni Senator Jinggoy Estrada, dating PIDEA agent na si Jonathan Morales ipinasight in contempt sa Senado. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na upload namin. At ito na nga mga kababayan, sa ika-4 na pagdinig ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs patungkol sa PIDEA leak, dating PIDEA agent Jonathan Morales kulong sa Senado. Ito'y matapos tila banatan ng tanong ni Senator Jinggoy Estrada ang dating PIDEA agent na si Jonathan Morales patungkol sa kredibilidad ng kanyang personal data sheet o PDS. Kung ating matatandaan sa naunang pagdinig, tila mas interesado si Senator Jinggoy Estrada sa pag-alam ng kredibilidad at katauhan ng dating PIDEA agent na si Jonathan Morales dahil hindi ito naniniwala sa mga pinagsasabi ng nasabing agent dahil puros hearsay lang ang kanyang sinasabi at tila nagdududa pa ito na si Jonathan Morales di umano ang nagpakala ng confidential documents ng PIDEA. At ngayon sa pagdinig, muling tinanong ni Senator Jinggoy Estrada si dating PIDEA agent Jonathan Morales kung ano ang compliance na ginawa nito, kung bakit hindi napag-alaman ng recruitment agency at ng PIDEA na na-dismiss ito sa PNP. Naayon naman kay Jonathan Morales na ibigay na nito ang lahat ng hinihinging requirements ng recruitment committee kaya ito natanggap muli sa trabaho. Na tila hindi naman nagustuhan ni Senator Jinggoy Estrada dahil malayo lamang daw sa tanong niya ang ipinagsasagot ni Morales dahil sa record ng PDS nito na inipresenta sa Senado. May tanong kung na-dismiss na ba ito, na sinagutan naman ng no. Kaya ayon kay Senator Jinggoy Estrada, halata di umanong nagsisinungaling ito dahil sa simula pa lamang hindi ito nagsabi ng totoo na na-dismiss ito sa PNP. Kaya sa huli, nagdesisyon si Senator Jinggoy Estrada na ipasight in contempt si Jonathan Morales dahil sa di umano'y patuloy na pagsisinungaling nito sa pagdinig sa Senado. Nang lumabas nga ang balitang ito, hindi naman mapigilan ng maraming sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, PIDEA leaks ang subject matter, hindi ang application sa PIDEA ni Morales. Kung tinitesting lang ang credibility ni Morales, dapat may kredibilidad din sana ang nagtatanong paano nakabalik sa serbisyo. Yun dapat ang hukayin. Kaya lang uso kasi sa PNP dati ang brotherhood. Takipan kung may nagawang kasalanan. Hukayin kung sino ang HR dati na tumanggap at maparusahan kung kailangan. Kasalanan ng admin, bakit tinanggap as PIDEA agent? Nalilito ako sa committee na ito. Parang may sabwatan. I thought Senator kaya identify statements from resource person, hoping this committee reveal the truth. Kung may kaso man si Morales at that time, dapat trabaho ng recruitment committee at i-double check ang pinanggalingan niya. Unang-una, kasalanan ng PIDEA yan. End quote. Si Ochoa, wala naman palang mangyari kay Ochoa. Ano walang mangyari? Ang ganda po ng tanong kay Ochoa. Totoo ba na magkasama kayo ni ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa anong tawag doon? Sa may ano yung binubuo ng mga abogado? Law firm. 'Di ba? Law firm na Marcos, etc. Opo. Kasama po kami ni Lisa Marcos Araneta. Lahat po ng haka-haka natin na may ugnayan si Lisa Marcos at si Ochoa
napatunayan na po ng hearing na yan na meron silang ugnayan. Di ba? Most law firm, Marcos, kung ano man yung iba, Ochoa, S tsaka T. Ibig sabihin, kasi ito kasi ang problema natin minsan eh. Ang gusto niyo yung mga tingin natin na hindi natin kakampi sa makatwid, mga tingin natin ay dapat kalaban natin. Ang tingin nyo, dapat yung sagot nila umaayon sa atin. Bobo ba yung mga yan? Kilala nyo ba si Ochoa? Ha? Si Ochoa po, executive secretary. Bago ka maging executive secretary, isa ka sa pinakamagaling na cabinet member. Di ba? Wala pa tayo sa main topic natin. Introduction pa lang to. Kaya kapit lang kayo. Ano po ibig sabihin? Lahat ng haka-haka natin na si Ochoa at saka si First Lady Marcos ay may ugnayan. Pinatotohanan ni Ochoa. Hindi po simpleng sila ay magkakilala. Hindi po simple sila ay nagkakabatian. Hindi po sila simple. Sila po ay may ugnayan. Magkasama sila sa law firm. Ang bigat po nun. That's heavy, you know. Ngayon, magtatanong kayo. Bakit parang dilawan ng pormahan ng mga kampanya ngayon ng administrasyon? Ano na nga si Ochoa? Executive Secretary, nino na nga? Ni Noynoy Aquino. Sa tingin ba ninyo si Noynoy Aquino ang utak nung siya ay presidente? Badong ang ibig mo sabihin? Malamang. Alam po ninyo, ang tawag po sa mga executive secretary, kung hindi nyo po alam, little president. Little president yan. No? Kaya po ito, alam na natin eh. Mamaya, meron akong ibubulgar sa inyo. That's heavy. Matinding revelasyon para sa akin, ha? Matinding revelasyon yan. No wonder why. Yung tinatahak ngayon ng administrasyon, parang dilawan na. Kaya nga sabi sa inyo makinig kayo, nasa tama kayo ng pinakikinggan ngayon lang. Kahit na marami sa inyo sinasabi, si Badong kulang sa diin yan. Si Badong kulang yan sa mga intriga. Ngayon lang po makinig kayo sa akin at maliliwanagan kayo. Okay. Diba? Ang ganda. Pasakali yan. Established na po ni Morales na siya yung nagsasabi ng totoo. Actually, na-expose po si Jinggoy. Diba? Na-expose po natin na gagawin nila ang lahat para patigilin si Morales. Diba? Gagawin nila ang lahat. Pero wala nga po silang balay. Alam niyo yun? Ipinagpilitan lang ni Jinggoy na yung chinikan ni Morales na no ay nagsisinungaling siya. Therefore, no? Ini-insist ni Morales hindi. Katunayan, natanggap ako sa Betpedeya. Kung hindi malinaw yung check, hindi ko chinikan yan. May mga dokumento po na nagpapatunay at siya po ay in-interview. Ganun naman po, no? Makakapasok ka ba sa PDEA? Yun lang na tanong na yun. Yung inuulit-ulit, ayaw nilang i-recognize. Ayaw nilang i-recognize yung sinasabi ni Morales na hindi ka makakapasok ng PDEA kung hindi mo na-clear. Paulit-ulit si Morales eh. Tinatanong ni Jinggoy, nag-ano ka ba? Actually, immaterial na yan eh. No? Ang katotohanan, Senator Jinggoy na ngayon ay majority floor leader, ang katotohanan, si Morales ay naging PDEA agent. At naganap, itong mga pangyayari na to nung siya ay PDEA agent. Hindi yan naganap na iimbestigahan niya yung punot dulo ng PDEA leaks na sinasabi ni Chairman Bato na totoo yung PDEA leaks ay mula nung natanggap si Morales, hindi yung bago siya matanggap. Ang immaterial dyan sa pinag-uusapan, yung nung nag-a-apply ba si Morales, alam niyo po, natural. Kung applicant ka, di ba? Natural. Ngayon, kung talagang hihigpitan ninyo, ipatawag nyo yung nag-hire kay Morales. Paano na ilusot yan? Patay na ba lahat nung nag-hire kay Morales? Di ba? Napakasimple kung yung katotohanan po ang gusto nyong marinig. Hindi naman po katotohanan ang gusto ni Jinggoy. Ang gusto lang naman ni Jinggoy, hindi po
Ang gusto lang naman ni Jinggoy na i-contempt si Morales. Okay. Na-contempt ba si Morales? Na-contempt. Tagumpay ba si Jinggoy? Parang nagtagumpay siya. Pero sa totohanan lang po, maliban po sa mga loyalistang nakapasok dito, ang katotohanan po, wala naman po naniniwala kay Jinggoy. Ililinaw ko po, itong kinu-question ni Jinggoy, si Morales, bago siya makapasok sa PIDEA. Ang tanong ko lang, nakapasok ba o hindi? Nakapasok. Kung nakapasok at naging PIDEA agent siya, ano ang problema? Ang kinu-question ni Jinggoy sa pagkatao ni Morales before siya naging PIDEA agent. Diba? Hindi nyo ba naisip yun? Before siya maging PIDEA agent. So ano ibig sabihin? Naging PIDEA agent siya. Ini-insist lang ni Jinggoy na merong mali sa proseso ng pag-hire kay Morales. O di mali. Pero naging PIDEA agent ba o hindi? Naging PIDEA agent. Nung naging PIDEA agent ba siya? Siya ba ay gumagawa ng mga dokumento na katulad na presenta dito sa Senado? Oo. Kasi PIDEA agent siya. Siya ba ay mahusay na PIDEA agent? Pinatotohanan ng kanyang immediate superior na si Francia. Francia ba? Francia. Oh, ano koneksyon ng before ka maging PIDEA agent? Parang ganito yan. Nung ako ay halimbawa ikaw, bago ka mag-asawa, ikaw ay manginginom, ang dami mong babae, sugarol. Pero nung nag-asawa ka, tumino ka. Saan susukatin yung pagiging asawa mo? Nung binata ka pa? Nung ugali mo nung binata ka o nung may asawa ka? Ang sukatin mo, yung pagiging PIDEA agent ni Morales. May narinig ba kayo na palpak si Morales bilang PIDEA agent? Wala. Diba? Wala kayong narinig. In fact, pinatotohanan ni Francia. Sabi nga ni Bato, tignan nyo po maaaring iba yung pananaw nyo sa pananaw ko Pero pakinggan nyo lang yung pananaw ko. Sabi ni Bato, sige, proceed ka na, Mr. Senator. Senator Jinggoy, proceed ka na ng ibang tanong. Wala na po ako itatanong kasi magsisinungaling lang to. Wala ka ng ibang maitanong, yung kaisa-isa mong tanong para ma-prove na hindi dapat pagtiwalaan si Morales na itanong mo na, binalik-balikan mo lang sa tatlo pong anong tawag yan? Investigation. Panay yun lang ang tinatanong ni Jinggoy. And nung finally napagbigyan siya, nagpa-contempt pa. Di ba? Hindi naman umaangal si Morales. That's the price na kinakailangan niyang bayaran sa pagsasabi niya ng totoo. Totoo naman Sa tingin niyo ba, pag nagsabi ka ng totoo at may nasasaktan ka, hindi ka titirahin? Yan po yun. Yan pagpapakontempt kay Morales. Yan po yung pagtira ni Jinggoy sa kanya. Yan po yung pag-ambuelta ng mga makapangyarihan. Kaya wag po kayo mag-expect na iti-treat na hero ng mga kalaban si Morales. Talagang sisiraan yan. Pero anong uri ng paninira? Paninira po bago siya maging PIDEA agent. Pero nung PIDEA agent ba siya? Nasiraan po ba siya? Yung nakakakilala po sa kanya sa PIDEA na hindi po senador, siniraan po ba siya ni Francia kahit na alam natin na against na yung PIDEA sa kanya? Hindi. Sino yung naninira sa kanya? Yung mga hindi niya naging nakasama sa PIDEA. Di ba? Kaya immaterial po yan. Immaterial yung pagiging pagko-contempt nila. That's the price he has to pay. Buti nga contempt lang hindi pa natigok At isasalang pa rin po ni Senator Bato si Kumar. No? Isasara lang pa rin si Kumar. Hindi ba pinakinggan si Picoy? Mirna Gutierrez? O gumawa ka rin ng vlog, sabihin mo hindi pinakinggan. Alam ko nakailang salita Sinabi pa nga ni Picoy na niloloko lang siya kahit ako sabihan ng ganun, maaasar ako Na ang niloloko niya lang daw, yung dalawa, di ba? Kanina ko lang narinig yan habang bumabiyahe ko. Hindi ba pinakinggan? Tinatanong nga Ibig mo sabihin, niloloko mo lang kami. Niloloko mo lang kami rito. Ganun sabi ni Bato Ibig mo sabihin, niloloko mo lang itong Senado. Okay. Bakit kayo maniniwala sa kalaban? Si Morales po, lumalaban na tayo bago pa natin makilala si Morales. Ano ba kayo?
Hindi ba sinabi na ni Tatay Digong na tumitira yung Pangulo na yan bago pa lumabas si Morales? Si Morales po ba ang pinagmulan ng Maisog Rally? Si Morales po ba yung pinagmulan ng mga rally na nagkakalimutan lang po tayo eh. Nagkakalimutan po tayong lahat. Lumalaban na po tayo nung lumabas po si Morales. No? Si Morales, isa lang po yan sa mga bahagi, yung mga puzzle na bumubuo ng isang malaking kwento. No? Kaya po, yung ina-expect po nila si Morales na pakontempt. Sino nagpakontempt? Si Jinggoy? Tanong lang uli natin, di ba convicted siya? Alam niyo po, between Jinggoy. Kaya po, eto po, yung nagsasabi po kasi, ayan na, tapos na yan dahil lumantad na si Morales. Ako po paulit-ulit dito, matagal po to. Matagal po tong laban na to. No, matagal po to. Hindi po pwede na. Ano sa tingin niyo yung mga kalaban natin? Pipitsugin? Hindi po porket si Abe ang pinakasikat nilang vlogger, pipitsugin na yung kalaban. Maaaring yung mga vlogger nila pipitsugin, pero yung mga kalaban natin, ikalawan na lantad, no? Okay na tayo yan. Maliwanag na sa inyo. Na-contempt po, kahit ako po si Bato. Kasi ayaw sumagot eh. Nariyan po may attorney ka. Turuan mo yung na wag na sumagot. Di ba? Para makapag-proceed na si Jinggoy ng iba pang tanong. Wala naman palang ibang tanong, kahit sa isang tanong lang. Tandaan po ninyo, no, para malinaw po sa mga biglang nanghina. Nanghihina po kayo, hindi ko pa po kilala si Morales, lumalaban na tayo. Nanghihina na kayo hindi pa lumalantad si Morales, may Maisog Rally na eh. Nakakadalawang Maisog Rally na tayo nung lumabas yung Morales. Hindi po si Morales yung punot dulo ng ating pakikipaglaban. Kaya bahagi lang po yan. Meron, alam nyo po sa digmaan, serye po ng battles yan. No? Ang digmaan po ay serye ng mga battle. Iba po yung digmaan, yun po yung digmaan na malaki. Pero yung serye ng battle, natalo ka rito sa San Juan, nanalo ka sa Cubao, natalo ka sa dito sa Parañaque, nanalo ka naman diyan sa may Bulacan. Yan po yan, no? Ganun po talaga. 'Di ba? Hindi po yan isa, yung nagsasabi, ito na, naku, punta na tayo sa, kaya po sabi ko sa inyo, hanggat ang mga tao ay nananabik pa sa Maisog Rally, tuloy ang laban. Sino po ang nagsasabi na tapos na? Vlogger nila? Yung mga kakampi nila? Kahit po matapos tong issue ng PDEA leaks, tuloy pa rin po ang laban. May kahirapan pa rin. Tuloy pa rin po ang laban. Wala pa rin solusyon sa WP. Wala pa rin pong ginagawa tong gobyerno na to. Ano ba naman kayo? Ang importante habang buhay, lumalaban tayo. Merong mga parang napipigilan tayo sa ilang labanan. Labanan lang po yan. Pero yung pangmatagalang digmaan, iba po yun. Okay, balik po tayo. No? Introduction pa lang. Pasensya na kayo kung mahaba tayo ngayon. Marami tayong tatalakayin. No? Okay, kapit lang kayo. Ikalawa po, eto po tayo sa main topic. Senate Presidency, nagkapalitan. Alam niyo, eto, huling hirit yan yung pagpapakita ni Chis Escudero, ni Jinggoy Estrada, at saka ni Senate President Zubiri dyan sa Senate hearing. Isa lang ang purpose nila, di ba? Matigil ang hearing. Correct? Correct. So kung matigil ang hearing, no? Kung yan ang purpose nila, patigilin ang hearing. Kaya sila nagbabad bigla. Biglang-bigla po yun. Yung unang hearing, wala. Napahiya sila. Bakit? Mali sila ng tansya. Ano ba ang tansya nila? Kaya na ng mga PDEA agent. Ang daming testigo ng PDEA. Kaya na nilang wasakin si Morales. Ano yung pangwasak nila? Same. Same ng pangwasak ni Jinggoy, isa lang. Hindi mapagkakatiwalaan si Morales dahil chinekan yun, no. Anong sinasabi ni Morales? Hindi niya lang gano'ng mapaliwanag dahil hype na ayaw pakinggan ninyo. Hindi ako nag-check niyan eh. Kung ganoon lang ni Morales, hindi ako nag-check niyan. Di ba? Pero yun din yung sinasabi niya eh. Pinaiikot niya lang. Ayaw niya rin kasi i-directa to the point. Kasi nga hindi rin siya sigurado.
Kaya ang tinitignan niya, ang sinasabi niya lagi, ako investigador, kailangan ko muna makita yung papeles. May static ba? Sayang naman. Yan lang, gawa natin ang paraan. Okay. Punta na po tayo. Alam niyo po, si Zubiri kaya noon gusto niyang isalba yung kanyang Senate presidency. Talaga meron. Test mic, mic test. Okay. Hindi, okay po ako na okay po ako na na sabihan nyo. Para ang pangit naman kung meron. Kasi hindi lang naman kayo nakikinig yung manonood ng replay. O, tignan natin gustong isalba ni Zubiri yung kanyang Senate presidency. Kaya niya gustong ipatigil. Pero hindi niya napatigil eh. Di ba? Mas effective to kaya nagkaroon ng palitan. Dinidinayan ni Escudero na walang kinalaman ng Malacanang sa pagpapalit sa akin kasi hindi naman ako nakipag-usap. Yun lang yun. Kaya lang ang tatandaan na natin sa politika pare-pareho. Ako, follower ng politics. Kayo ang tatagal nyo lang mga senador para sabihin niyo na walang kinalaman dyan. No? Chis Escudero, para sabihin mo na walang kinalaman ng Malacanang, bulahin mo, lelang mo. No? Matagal na tayong garal-gal lang naman. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.